Ang pagtakas ni Shanks mula kay Imu at sa Marijoa bago pa siya ma-promote sa pagiging isang Holy Knight, bago siya maging immortal at mabigyan ng Deep Sea Seal. Kung paano malilipat dito kay Harald ang promotion na yon at kung paano niya magiging ng immortality na magiging dahilan kung bakit magiging isang napakamalakas na halimaw si Harald. Pero kaakibat nito ang masamang pinaplano ni Imu sa Elbaf Kingdom at sa lahat ng mga higante. Kung paano pakikilusin at kokontrolin ni Imu ang katawan ng hari ng Elbaf na hindi din niya mapigilan since meron nga siyang promoted mas malalim pa na contract seal kay Imu. Pati na rin ang matinding choice na gagawin itong si Harald para mapigilan na ma-turn siya into a devil tulad ng nangyari kay Rox. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece chapter 1168. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Kaya wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Elbaf Snow. Pinakaunang parte ng chapter nagsisimula ng pagkatiwalaan ulit ng mga humans ang mga giants sa napakaraming paraan, sa napakaraming ways. Dahil nga nakita nila na napaka-reliable daw ng mga giant marines sa pag-fend off ng mga intruders, sa pagpigil sa mga pirates dahil of course, higante nga sila guys. Kung normal na mga pirates lang, for sure kayang-kaya nila yung labanan. Pangalawa, napakaganda daw ng delicacies mula sa Elbaf. Napakasasarap ng mga pagkain to the point ng ibang mga seafoods nga nila ay ini-import at talagang pinag-aagawa ng mga humans. Hindi lang yon, maging ibang cedar, ang iba pang mga kahoy, ang iba pang mga materyales, kinukuha din talaga sa Elbaf dahil napakatitibay daw nito. Now at this point, unti-unti nang nagiging totoo ang pangarap nitong si King Harald. Meron ding additional pa na mga plano dito si Harald guys. Isa na dito ang after daw nilang makilala, after silang maging official na member nation ng world government, pinabalak niya na magtayo, mag-create ng isang napakalaking ship na gagamitin lamang ng mga giant para mag-sightseeing. Meaning, pwede silang sumakay doon, pwede silang mamasyal sa iba't ibang parte ng buong mundo na kasali din sa world government affiliations. Meaning, ang iba pang mga member nations, pwede din nilang bisitahin, pwede silang magalagala. Na ginagawa niya ito guys para kahit papano mag-enjoy ang kanyang mga mamamayan. Pero isa din sa purpose ng pagsagawa niya ng project na ito ay para maging aware at para maintindihan ng kanyang mga higante na hindi ganito kaliit ang mundo. Na hindi kasing liit ng Elbaf Kingdom lamang ang buong Earth. Na para bang gusto niyang maintindihan na small minority lamang ang giant race. Napakaraming races, napakaraming iba't ibang mga races ang nagko-coexist. Isang bagay na gusto niyang mangyari din para sa mga mamamayan ng Elbaf para hindi sila manatiling nakakulong sa Elbaf Kingdom. Nang dahil sa napakaganda ng mga ginagawang changes nitong si King Harald, maging ang kanyang sariling mga warriors nagsisimula ng magbagong isip na as if dapat daw ba na iwanan na nila ang pagiging isang warrior at gumaya na dito kay Harald na nagbabagong buhay. We then also get to see na itinayo na ang Walrus School. Ayon dito kay Harald, isa ito sa pinaka magiging essential na structures sa loob ng Elbaf. Dahil kung mas pagtutuunang pansin ng mga bata ang kanilang education, hindi sila mapipilitan na maging warriors. Pero ayon naman dito kay Saul, parang may nakakalimutan din daw itong si Harald na isa sa pinaka-importanteng parte ng Elbaf. At yun ay ang military power. Na sinagot naman ni Harald na actually, hindi niya pinagsisisihan yun. Dahil para sa kanya, hindi na daw siya naniniwala na ang military power ang nagsaserve as a stronghold ng isang country. Na para bang hindi talaga yun kailangan para makilala ang isang nation. Kaya para sa kanya, tama ang desisyon na ito. At makikita din natin dito guys na ang isa sa motivation na nagpupush dito kay Harald na tapusin at ikumpleto ang kanyang mga goals na ito ay si Ida. Si Ida na pumanaw na dahil nakita naman natin guys sa previous chapter, nilason nga siya ng isang napaka-lethal na dose at hindi nga nagsisinungaling ang higanteng yon mula sa Alcohol Village. Hindi talaga magtatagal ang buhay ni Ida. Patay na siya ngayon. We then get to see a small flashback sa kung anong nangyari bago pumanaw, bago mamatay si Ida after niyang malason. Binisita pa pala siya nitong si Harald. Dahil nakita naman natin guys,
Sa previous chapter, tinawagan nga ng doktor nitong si Ida si Harald para umuwi dahil nasa delikadong sitwasyon na nga si Ida. And although this might seem very casual guys, nagpapanggap lang dito si Harald. Pinapakita lang niya na masaya siya, na hindi siya nag-aalala kay Ida dahil alam niya na ito na ang huling moments ni Ida at hindi siya pwedeng maging malungkot dito. Inabanggit pa nga dito ni Ida ang tungkol sa ginawang changes ni Harald na honestly daw, napakalaki na ng pinagbago ng Elbaf. Nang unang beses na pumunta siya sa Elbaf, nakakatakot daw. Napakarami din ng internal conflicts. However ngayon napakapayapa, napakalaki ng pagbabago at talagang makikita daw ng kahit na sinong bibisita dito na napaka-peaceful na nito. Especially ang mga bata, napakarami na daw sa kanila ang mas nagfo-focus sa pag-aaral kaysa sa pagiging isang warrior. Na inexplain naman ni Harald na of course, yun naman daw talaga ang goal. Pero para dito kay Ida, sayang din naman daw dahil kahit papano, gusto din niya ang concept ng mga warrior na may warrior's pride. Na para bang kahit papano, okay lang naman kung meron pa itong kahit konting military power. Pero inexplain naman itong si Harald na actually, ang military power nga na yun ang gusto niyang i-demolish. Ang gusto niyang alisin sa kultura ng Elbaf dahil yun na nagpapanatili ng masasamang POV mula sa ibang races dahil napaka-violente nga nila before. Pero inexplain din itong si Harald na isa din ang kulturang yon, ang tradisyon na yon sa dahilan kung bakit hindi niya mapakasalan si Ida. Na dahilan kung bakit natawa na lang itong si Ida dahil napaka-cute daw nitong si Harald kahit pinapatuloy niyang i-achieve ang kanyang mga goal. Tinanong din itong si Ida, ano daw ang balak gawin itong si Harald kay Loki? Since kung papakasalan nga nitong si Harald si Ida, meaning si Ida na ang magiging legal wife. Anong mangyayari kay Loki? Na inexplain naman itong si Harald na okay lang, walang problema. Dahil in the very first place, pareho naman daw nilang itinuturing na magkapatid itong si Hyrule at si Loki. Regardless of whoever the mother is, pareho silang anak ng dalawang ito. Nagpatuloy ang napaka-sweet na conversation sa gitna ni Harald at nitong si Ida. However, hindi na din ito magtatagal guys dahil malapit nang mamatay dito si Ida. Habang sinasabi nitong si Harald na hindi daw magtatagal, makukumpleto na din niya ang goal nilang dalawa. At kapag nangyari yun, magiging mas malaki pa ang Elbaf Kingdom at pwede na ulit silang mag-travel together just like the good old days kung saan nung bata pa nga si Harald, gumagala-gala pa sila kung saan-saan gamit ang ship nila. However, hindi nagtagal guys, after ng conversation na ito, bumigay na si Ida. Namatay siya. Pilit na pinipigilan ni Harald ang pag-iyak sa pagkamatay ni Ida. Habang itong si Hyrule naman agad-agad na pumasok sa loob ng tavern para i-check ang kanyang nanay. At sa pagtingin niya dito, patay at pumanaw na talaga si Ida. Habang itong si Loki naman, nalaman din niyang balita ng pagkamatay ni Ida pero nakakulong pa rin siya sa isang cell. Of course dahil nga sa winasak niya, minasakar niya ang buong alcohol village. Kasabay ng napakatinding trahedyang ito ang pagbuhos ng snow sa Elbaf. Hence the reason kung bakit ang title nga ng chapter ay Elbaf's Snow. May kita natin guys na after 1 year, since ang nakita natin kaninang story ay 15 years ago, at ang susunod naman na scene na ito ay 14 years ago, meaning 1 year ahead guys. Dito ay nasa Marijoa na ulit, at nagkakaroon dito ng napakatinding confusion dahil sa araw na ito, sa pagkakataong ito, dapat ay mapopromote na si Shanks sa pagiging isang god steel papunta sa pagiging isang official na Holy Knight. Kung sana lamang daw ay nakumpleto ni Shanks ang kanyang last mission, sa pagbalik niya sa Marijoa ay magiging isang Holy Knight na siya at mapapalitan na din ang kanyang seal mula sa Shallow Seal papunta sa Deep Sea Seal. But since nawala nga si Shanks, hindi na siya bumalik, it would only mean na hindi yun magagawa ngayon. Kaya ang kanilang second option ang sasalo ng promotion na yun. At yun ay walang iba kung hindi si King Harald. Of course, siguro bilang isang requirement para i-conduct ang promotion na ito, kailangan nilang humingi ng permiso mula sa mismong tao na ipopromote nila, na tinanggap naman itong si Harald. Dahil alam nga niya at pinangakuan siya na after niyang mapromote sa pagiging isang Holy Knight, magiging isang ganap na member nation na ng world government ang Elbaf. Kaya walang ano-ano pa man, hindi nagtagal, isinama nila mismo itong si Harald sa lugar kung saan naroroon si Imu, sa empty throne. Dito ay nagulat itong si Harald habang ine-explain dito sa mga Gorosei
na honestly, ang balak daw niyang gawin after maging member nation ng Holy Land ng Marijoa ng world government, ang Elbaf, bababa na siya. I-relinquish niya ng kanyang sarili sa pagiging isang king at hahanap siya ng panibagong papalit sa kanya na mas bata, mas fit para maging isang ruler. Na alam niyo naman guys, either sa gitna ni Hyrule at ni Loki. But most likely si Loki yun, pero kailangan niya munang i-train si Loki dahil napakatigas pa ng pagmumukha nito. However, biglang nagsalita dito si Imu habang sinasabi na si Imu daw ang magdedesisyon kung anong mangyayari, kung ano ang gagawin niya sa Elbaf. Nagulat na lamang dito si Harald sa pagtingin niya kay Imu habang iniisip niya bakit daw may nakaupo sa empty throne, pero hindi na siya nakasagot. Sinabihan siya ni Imu na lumapit siya dahil matagal na siyang pinagmamasdan at tinitingnan nitong si Imu kung talagang worthy siya na maging isang Holy Knight. Hindi nagtagal, nayanig ang buong Holy Land ng Marijoa nang dahil sa pag-promote kay Harald, nang dahil sa pagpalit ng kanyang Deep Sea Seal mula sa kanyang Shallow Seal. Ngayon kung titingnan nyong mabuti guys, nag-iba na din ang itsura ng pact ng seal nitong si Harald. Kung before, pareho sila ni Shanks na ang Shallow Seal lamang para lamang sa mga God's Blade, sa mga God's Steel. However, ngayon nagkaroon ito ng additional features na para bang ang tinutukoy ko sa isa sa mga theory videos natin before na ito lang ang difference talaga, ang para bang sungay na nasa may upper part ng tattoo. Pero ngayon, ito ay tinatawag na ang Deep Sea Seal, ang tattoo na meron din ng ibang mga Holy Knights, making Harald an official Holy Knight as of this day. After nito, nanginginig pa itong si Harald. Pinangingilabutan siya dahil dumadaloy daw sa kanyang buong katawan ng overwhelming power. Meaning totoo nga guys na after ma-share ni Imu ang kanyang power sa kanyang mga Holy Knights, magiging mas malakas pa ito. Meaning as of this point, mas malakas si Harald sa base rocks. Alam din nyo ng mga members ng mga Gorosei na isang napakalakas na halimaw na daw ngayon itong si Harald at hindi lang yon, immortal pa siya. Ang iisa lamang sa bagay na dahilan kung bakit hindi sila natatakot is that nandito si Imu at meron nga silang contract. Dahil just imagine kung gaano kalakas si Harald ngayon. Pero sa pagkakataong ito din, binigay agad ni Imu ang isa sa pinakauna at pinaka-importante, pinaka-significant na utos niya dito kay Harald bilang isang Holy Knight. At yun ay yung umuwi sa Elbaf Kingdom at i-carve ang Abyss Mark sa kanyang sariling throne room. Tinanong pa nga dito nitong si Harald para saan, pero sinagot siya nitong si Imu na after niyang gawin yon, after niyang makumpleto ang first mission niya bilang isang Holy Knight, magiging isang member nation ng Elbaf. So of course, Harald bilang isang tanga na manipulate na naman siya dahil lamang sa concept na gagawing isang member nation ang Elbaf. Agad-agad umuwi itong si Harald papunta sa Elbaf Kingdom at tuwang-tuwa pa siya at pinagmamalaki niya pa sa lahat ng kanyang mga mamamayan na magiging isang literal, official na member nation na ng world government ang Elbaf Kingdom. Of course, tuwang-tuwa din ang mga tao dahil hindi naman nila alam kung anong possible na mangyayari. Pero sa pagsunod na ito ni Harald sa utos ni Imu, dito na magbabago ang lahat. Of course, dahil ito ang pinakaunang utos sa kanya ni Imu, sinunod ito ni Harald. Nag-carve talaga siya ng pentagram ng Abyss Mark sa loob mismo ng West Castle, sa harap mismo ng kanyang throne room. However, may idinagdag na naman si Imu na para bang nagpainit ng ulo nitong si Harald. Nagsimula siyang magalit at mapikon sa sumunod sa follow-up na command na ibinigay ni Imu. At yun pala ay ang i-gather daw ang kanyang buong army ng mga higante. Mag-create ng isang grand army of warriors na binubuo ng mga higante at gagamitin nyo ng world government bilang manpower. Na magtipon at ipunin ni Harald ang pinakamalalakas niyang mga warriors para mag-serve as a weapon para sa mga marine. But the problem is, hindi lamang para sa mga marines, kung hindi para sa iba pang purposes nitong si Imu. Dito na nagsimulang kumontra itong si Harald dahil hindi nga niya gusto kung anong gustong mangyari ni Imu. Na in the very first place, hindi daw ito kasama sa pinag-usapan nila sa loob ng Marijoa. Pangalawa, ang pinaka-purpose kung bakit ginagawa ito ni Harald is that para linisin nga ang pangalan ng Elbaf, para alisin ang violence sa pangalan at sa history ng mga higante. Kaya hindi niya yun basta-basta magagawa. Pero sinagot siya dito ni Imu.
Sinabi daw nitong si Harald na handa siyang mag-atone sa kanyang mga sins sa kasalanan ng lahat ng kanyang mga predecessors. However, kung ayaw niya itong gawin, it would only mean na hindi siya desidido sa kanyang sinabi. At umamin pa daw, mismong itong si Harald ang nag-volunteer na maging isang slave para lamang linisin ang pangalan ng mga higante. Kung hindi niya ito gagawin ngayon, sinungaling daw siya. Pero sinagot na naman nitong si Harald si Imu na sinabi daw niya yon pero hindi niya sinasakop ang lahat ng mga higante. Siyang mag-a-atone, siyang magke-carry ng burden at hindi daw dapat idamay ni Imu ang iba pang mga higante na wala namang ginagawang masama, especially yung mga bata na wala pa namang balak na maging isang warrior. Pero ang naging sagot dito nitong si Imu, hindi daw sapat ang buhay nitong si Harald para mag-atone sa napakabigat na kasalanan ng Elbaf Kingdom. Hindi pwedeng siya lang ang mag-carry ng burden. Kailangan lahat silang mga higante. Pero sinabi dito nitong si Harald na hindi daw niya yung gagawin, hindi siya susunod. Ang sagot naman ni Imu, wala siyang pakialam. Ngayong meron na siyang contract seal, meron na siyang deep sea seal, kahit ayaw niyang sumunod kay Imu, kusang gagalaw ang kanyang katawan. Dahil kasama pala sa pact na yon, sa contract na yon dito kay Imu, kapag upgraded na mula sa shallow seal papunta sa deep sea seal, it would come with a cost of total obedience. Meaning, makokontrol ni Imu ang katawan ng kahit na sinong mag-enter sa pact na yon. Na dahilan kung bakit kahit ayaw kumilos nitong si Harald, wala siyang choice. Pinagagalaw at kinokontrol ni Imu ang kanyang katawan. It was at this point nang ma-realize nitong si Harald na isa siyang tanga. Inuuto lang siya ng world government at hindi talaga ginawa ito ni Imu para maging member nation ng Elbaf, kung hindi para i-enslave ang buong Elbaf Kingdom, para gawing alipin ang lahat ng mga higante. Dahil napakadelikado at napaka-critical na nga ng sitwasyon, ipinatawag na nitong si Harald ang lahat ng kanyang mga royal guards. Agad na dumating ang mga guards at nagtataka sila. Takot na takot sila dahil ibang kinikilos nitong si Harald at binunot niya na din ng kanyang sword. Sinabi ni Harald na ikadena daw siya ng kanyang mga guards sa isa sa mga pillars, sa isa sa mga poste sa loob ng West Castle. Surely ginagawa ito ni Harald dahil alam niya na at some point hindi niya makokontrol ang kanyang katawan at baka pagpapatayin ni Imu ang kanyang sariling mga alagad. Ang isa din sa mga naging orders niya sa pagkakataong ito ay ang ipatawag daw si Elder Harul at ang kanyang dalawang anak na si Hyrudin at si Loki. However, itong si Hyrudin pala ay nagsiset sail kasama ang kanyang mga kaibigan habang inaalam kung anong iba pang pwedeng magawa nila para makatulong sa kanyang tatay. Pero si Loki naman, nasa loob ng cell, nakakulong. Kaya naman agad na ipinatawag ni Harald ang dalawa ni Loki at nitong si Harul. Pinuntahan agad nila si Loki sa Underworld habang sinasabi na ipinatatawag daw siya ng kanyang tatay. Si Loki hindi naman nagmamadali dahil hindi naman niya alam na urgent na talaga at emergency ito. Sinabi niya lamang na ano daw ang meron, bakit bigla ang parang kailangan siya ni Harald. Ganon din itong si Harul, kahit hindi niya alam kung anong rason, kahit hindi niya alam kung anong dahilan kung bakit ipinatatawag siya, sinunod na lamang niyang orders nitong si Harald. At alam niyo naman guys kung anong mangyayari dito? It will end the flashback. This will complete the full circle, ang pinakaunang parte ng flashback ni Loki na kung saan inabutan nitong si Loki at nitong si Harul na patay na si Harald habang pinagtututusok ito ng kanyang sariling mga royal guards. At alam niyo na guys kung anong susunod na pangyayari nito? Most likely konting explanation sa kung paano namatay si Harald. At after nun makakabalik tayo sa Elbaf Arc sa ginagawang pag-atake ni Imu at ang pag-retaliate naman ng mga Straw Hats. However, this is where the chapter ends at siguraduhin yung naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo palagi at hindi kayo mahuhuli sa bawat uploads natin. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.